Yung mabuti. Ito na naman tayo mga kapatid. Ngayon ay buwan na tayo ng Marso. Marso na ba tayo? Tama. March 7. Marso, ganap na tayong ika-7 at tayo na sa araw ng Sabado. At dito pa rin tayo sa taong 2026. Mga pagkabanggit natin. Yung ating mensahe na ibinahagi sa inyong lahat, mga kapatid, ng nakaraan, ang ating pangako doon dahil hindi natin nahati, hindi natin natapos, idudugtungan sana natin ngayon. Yun yung ating nabanggit ng nakaraan. Pero ito ay pagpaumanin niyo mga kapatid, baka sa susunod. Dahil meron tayong mahalaga ngayon na dapat gawin dahil ito nga yung araw na pinili ng ating Panginoong si Isaw Ama. At natatangi ito yung unang Sabado sa bawat buwan at lahat ng una, kagaya din ng mga anak, mga kapatid, kung sino yung panganay, lalo na at lalaki, yan ay sa ating Panginoon. At ito yung panganay sa lahat ng Sabado, mga kapatid, dahil ito yung unang Sabado sa bawat buwan. Panganay na Sabado sa bawat buwan. At ibig sabihin, pag siyang panganay, siya yung una, yan ay sa Panginoon, mga kapatid. Yan ay malinaw na nakasulat. At hindi natin pwedeng ngayon, doon tayo tumutok sa paksaing yun. Na lahat ng panganay, lahat ng una ay sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, itong programa ito ngayon, ito yung unang pagpasok ko sa pagbablog, mga kapatid. Ngayon na ako papasok sa pagbablog. Sa kabila ng nakakarami ng mensahe na tinanggap ang lahat mula sa akin. At ito ang direktang pinagmula nito ay Ama, dumaan lang sa akin kaya parang sa akin lang mula. Pero ang katotohanan nito, ang bukal nito mga kapatid, ang loob ng bukal na ito ay ang ating Ama. Sa pamamagitan din ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Ako lang yung pintuan na linalabasan o kaya yung bunganga ng bukal na ito mga kapatid, ako lang ang ginagamit. Pero yung loob ng bukal at pinagbumulan ng bukal ay ang ating Panginoon, si Isaw Ama. Ito yung bukal ng buhay na tinatawag ng ating Ama na nakasulat sa badan, nakasulatan. Ito yung punong kahoy ng buhay, mga kapatid. At ito nga, gagamitin natin ngayon yung ating mumurahing cellphone sa pag-vlog. Ito yung unang vlog ng inyong maliit na kapatid. Ang pamagat po ng ating vlog, mga kapatid, yung kapatid vlog. Ayan. May karugtong pa sana, kapatid vlog sa ikabubuti. Doon tayo magsasama-sama, mga kapatid. Kung ano yung mabuti, doon tayo. Kung gusto niyo akong makita, hanapin yung mabuti at tama. Nandun ako, mga kapatid. Madali niyo akong makita. Hanapin niyo kung nasaan yung tama, nasaan ang mabuti. Andun, doon ako. Ako naunguna doon, mga kapatid. Siya nawa. Ayan, bago tayo dumako sa ating dapat malaman ngayon. Kailangan muna tayo tumanggap ng basbas mula sa Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya kagaya na sinasabi ko sa inyo, ako yung bukal. Ako yung bunganga ng bukal, mga kapatid, na linalabasan ng buhay na walang hanggan. Marami ang panda. Nakikibit balikan. Sinungalingan na naman yan. Sabi ko. Yan naman ay na naman yan. Pangdadaya. Dahil nasanay ng mga tao sa mga pagdadayang ginagawa ng mga kapwa nating tao. Pero sabihin ko sa inyo yung totoo, hindi lahat, mga kapatid. Hindi lahat.
pawang pagkakamali at gumagawa ng mali mga kapatid. Ito yung mapapatunayan niyo dito sa programang ito. Kaya saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, saan mang bansa kayo naroon, ano man ang inyong kulay, basta kayo may tainga na dapat ipakinig dito sa programang ito mga kapatid, dahil ang mahalaga dito, sabi ng ating Panginoong si Isawa, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Siya nawa. Lalong-lalo na dito sa programang ito. Kaya saan man kayo naroroon mga kapatid, wala ditong pinipili, basta kayo may pangdinig. At kayo may kakayanan na gawin ang buong kautusan. Lumapit kayo at makinig dito. Kaya sa inyong lahat, ang biyaya, awa at kapayapaan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain niyo nawang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Alam niyo mga kapatid, ang panahon natin ngayon, di ba, iba na, bago na ngayon. Panahon na ngayon ng tinatawag nilang social media. Yan, mga pagbablog na yan. At alam niyo mga kapatid, yung pagbablog yan, may kabuluhan yan kung ating ginagamit sa mabuti at ikabubuti. Para maiparating sa anumang sulok ng mundo at maipakita kung ano yung dapat, mabuti, ikabubuti, nararapat na mapulutan ng aral, tutularan ng mga gawain mga kapatid. Yan ang purpose ng ngayon, ng pagbablog. Sana ganun ang lahat. Sana ang target ng bawat vlogger ay ganun, ikabubuti. At meron ding mga gumagawa, marami ding gumagawa ng mabuti kagaya ng mga pagtulong sa mga dukha. Yung pagtutulungan, nag-aambagan sila para dun sa tao na nahihirapan, na ibablog, maaawa sila. Pero may mas malalim pa dun mga kapatid. May higit pa roon. Dahil doon sa mga pagtulong, may mga salita ng ating Panginoong si Isa Ama dun pagtulong sa mga dukha. Sabi dun sa banal na kasulatan, ang nagbibigay o naaawa sa dukha, yun ay nagpapautang sa Panginoon. Siya nawa. Kaya ang ating Panginoong si Isa Ama ang nagsusukli sa mga naaawa at nahabag sa dukha. Hindi lang yung habag na sa kalooban lang. Meron kasing habag, awa, nasa salita lang Ipakita mo ang iyong habag, ang iyong awa sa pamamagitan ng iyong gawa, mga kapatid. Siya nawa. Pakita mo yun sa iyong kapwa. Unang-una, turo natin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. Yun yung mahalaga sa isang vlogger, mga kapatid. Makapagbigay tayo kung ano yung dapat, nararapat gawin ng bawat isa. Upang maging salamin tayo ng ikabubuti. Para lahat ng makakita, makaramdam na ikaw ay isang mabuting tao na namamahagi ka ng kabutihan at ikabubuti. Ay yung mga lulong na o nakababad na sa mapaggawa ng masama, baka sakaling magkaroon sila ng pagkakataon o tsansa, napalitan nila yung kanilang mga ginawang masama. Palitan nila ng mabuti. At sa pamamagitan nga ng programang ito mga kapatid, marami ka ditong matututuhan, mga tunay at mga pangunahing gawain na dapat nating malaman. Dahil tingnan nyo yung nangyayari sa sanglibutan. Ano na ang kapalaran natin sa ating pakiramdam mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon sa sanglibutan. Nakwenta na ba natin kung ano yung ating magiging kapalaran sa mga nangyayari ngayon? Dahil nasa banal na kasulatan
dito sa huling araw. Kung ano ang nangyayari sa mayaman, ganun din ang mangyayari sa dukha. Kung anong nangyayari sa dukha, ganun din ang mangyayari sa mayaman. Kung ang nangyayari doon sa masama, ang itsura, ganun din ang mangyayari sa magagandang itsura, mga kapatid. Kaya walang pipiliin eh. So, hindi wala kayo doon na talagang walang pipiliin. Sabi ka doon sa batas, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Huwag tayo mag-stay sa ganun, mga kapatid. Ang totoo niya, mayroon talagang pipiliin. Mayroon talagang kikilingan, mga kapatid. Pagkaalam ninyo sino yun, anong uring tao yun, mga kapatid? Anong uring nilikha yun? Yung mga nilikha lamang ng ating Ama na sumusunod sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Yun yung pinipili at kinikilingan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sikapin natin mabuti na maganap natin, matupad natin ang buong kautusan. Marami din akong hinahangaan yan ng mga vlogger, mga kapatid, mga tumutulong. Marami silang nahahango sa kahirapan. At ang nakakalungkot lang yung iba, binigyan ng mga pagkabuhayan o bahay na yan. Bumabalik pa rin sa dati nilang gawain. Marami na ako nakita mga ganun. Ay doon nangyayari, natutupad yung sabi ng ating Panginoong si Isaw Ama sa banal na kasulatan. Ang ginawa kong baluktok na hindi kayang tuwidin ng tao. Siya nawa. At ang ginawa ng Ama na matuwid, hindi kayang baluktutin ng tao. Siya nawa. Niniwala kayo doon, mga kapatid. Pag nilikha ka ng Ama na matuwid ka, hindi kayang baluktutin ng kahit sino ang pagkatao mo. Pero pag ginawa ka naman ng Ama na baluktot o masama, kahit sinong tao, hindi ka pwedeng gawing mabuti. Hindi ka pwedeng gawing matuwid, mga kapatid. Ginawa ka ng Amang ganun eh. Masama eh. Masama ka na talaga. Kung makapagpapatuwid lamang sa mga baluktot ay ang buong kautusan, mga kapatid. Buong utos lang ng Ama ang makapagtutuwid, makakapagpabuti sa tao. Wala nang Ama. Hindi tayo kayang gawing mabuti ng ating kapwa. Kaya nga baga may utos. Kagaya dito batas dito sa lupa, mga kapatid. Pag hindi ka sumunod sa patakaran ng gobyerno, ay kalalagyan ka. Ganon din sa ating Ama. Pag hindi ka sumunod sa batas ng ating Ama, sigurado may kalalagyan ka. At marami, mga kapatid. Tayo man daw ay singkapal ng buhangin sa dagat, ay talagang mabibilang lang yung maliligtas. Gaano karami yung buhangin sa dagat, mga kapatid. Yan. Kaya inuulit ko sa inyo, mga kapatid, ang pagbablog, yun ay mabuting gawain. Lalo't kapupulutan ng aral na ikabubuti, mga kapatid. At inuulit ko, walang ibang mabuti kundi ang utos ng ating Ama. Siya nawa. Wala nang ibang bubuti. Utos lang ng Ama ang mabuti, mga kapatid. Kaya ito yung nangyari, itong pagbablog ngayon, ito yung bagong panahon ngayon, mga kapatid. Panahon ng social media. Dahil doon sa nakasulat, mga kapatid. Kaya ito yung nangyayari ngayon. Kaya tayo sumali na tayo. At ito yung start, ito yung pasimula ng pagsali natin sa pagbablog, mga kapatid. Natandaan yung mabuti yung pamagat na ating vlog, Kapatid Vlog. Ito para sa ikabubuti. Kapatid na ikabubuti ito, mga kapatid. Kapatid Vlog. At dyan may makikita kayo dyan na kwan, yung mga talata ng Biblia, Gawa 3:22, 23, saka yung ito pa. Ano?
Yung natanda natin, nakalagay dito sa vlog natin. Ayan yung tanda. Lalo na iniisip. Yan, ang kinasabi ko, kailangan may listahan tayo, may taga-listahan. Kaya nakahanda kailangan. Yung sa pagbabag, alam naman natin na tayo sisimula na ngayon. Dapat yung pamagat ng ano ay nakalista din para masabi natin, di ba? Kung hindi masabi, parang nag-iisa ako, walang ano sabi doon, yung walang sumusuporta, parang walang kasama, di ba? Napakasimple, nasabi pa lang natin ngayon na yung pamagat ng vlog natin, parang nag-iisa ako dito. Samantalang kami mga kapatid, higit na rin kami sa 10. Tatanong lang tayo dahil may pinapagawa tayong listahan na hindi naman sagot. Dito pa lang mga kapatid, makikita natin yung ano, sabi ng banal na kasulatan, magkaisa kayo ng pag-iisip. Tinuturo natin na magtulungan kayo, lalong-lalo na sa utos ng ating Ama. Kailangan nakahanda ang lahat sa pagtutulungan. Kailangan may suporta, kailangan. Parang anong tawag doon? Yung tawag sa ano, pag pinapos yung nauuna ay sumusuporta yung nahuhuli. Ang tawag doon sa ganun? Back support, tawag ba doon? May reinforcement. Yung tinatawag na tulungan. Pag tayo na natili ang nakikinig, di naman tayo tumutupad na yung pagtulong at pinapakinggan. Parang nawawala yung kabuluhan. Dahil may kabuluhan yung pakikinig. Kung tayo ay sumusunod sa ating napapakinggan, alam natin yun ay mabuti. Kaya ito, yung vlog natin ngayon, wala kasi sa akin yung listahan. Ang natandaan ko lang ay yung gawa. 22-23. Hindi pa nakuha. Alam niyo mga kapatid, yung mga kasama ko rito ay ito. Matso 23:1 hanggang 8. Hindi yung sanga eh. Yung sanga hindi alam. Ito na yung nasanga eh. Saka lang pala. Saka nakata yung ano naman. Binabalik. Binababilat ng bagay. Hindi yan dapat gumawa. Hindi magawa. At kung hindi talaga dapat gumagawa, siya naman ang gagawa. Ganun yung hiwaga ngayon mga kapatid. Kailangan lang mag-focus tayo sa nagtuturo. Dahil walang silbi yung ano eh. Kung tayo may nalalaman, pakita natin ano yun. Nalalaman natin. Huwag natin itago. Dahil ang karunungan kailangan na ikalat yung kagalingan. Pag marunong ka kasi, ibig sabihin matino ka eh. Pag hindi ka marunong, wala kang alam anong tawag sa gano'n. Katulad itong inyong maliit na lingkod, inyong kapatid, doon sa mga vlog na hindi kasama dito sa ano ko ngayon. Malalaman nyo doon na ako grade 4 lang pala, yun ang totoo. Pero yung kaalaman na binigay na direct sa akin ng Ama ay higit sa lahat ng inyong natutunan mga kapatid. Kaya ganun po man. Pag-aralan yung mabuti. Suriin yung mabuti ang kasasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Dahil ang mga salita na karamihan na maririnig nyo sa akin na hindi sa akin, yan ay mula sa ating Panginoon, si Ama. Ito lang bibig kong ginagamit niya. Kaya halos walang maniwala sa akin dahil kilala nila ako. Ako ay nasa linya ako ng illiterate, ang tawag nila doon. Paano sila maniniwala sa akin? Diba? Grade 4 lang eh. Paano maniniwala na sinugo ng Diyos? Diba? Pero tandaan yung mabuti. Sabi ng ating Ama, binabago ko lahat ng mga bagay. Ang lahat ng nagmamarunong, ayan ay nagmamataas. Yung mga nag-aakalang sila ay marunong, yan ay nagmamataas yan.
ang nagmamataasin ay bababa ng ating Ama. Yung mga mabababa, nakikita natin mabababa na nagpapakumbaba na patuloy, yan ang itataas ng ating Ama, mga kapatid. Tandaan niya na, yan ay gagawin ng ating Ama at ginagawa na niya ngayon. Kaya makinig na mabuti. Yung nakalagay doon sa title, magawa by 3:22-23, tapos Mateo 23:1 hanggang 8. ayun. Yun yung nakalagay dyan, mga kapatid. At ito yung dahilan, mga kapatid, maniwala kayo man o hindi, kailangan ko itong sabihin. Dahil yan ang ating papel, mga kapatid. At ating mababasa sa Mateo 28:16 hanggang 20. Ito yung dahilan kaya nabuo yung vlog. Ito yung pagbablog. Ito yung pinasok sa isip nung may-ari ng nung Facebook ba to? May-ari ito, Facebook ang tawag dito. Social media. Dahil dito, mga kapatid, sa nakasulat na ito sa banal na kasulatan na ating mababasa sa aklat ng Mateo 28:16 hanggang 20. Kita nyo, basahin natin mga kapatid. Ito yung patunay. Kaya yung pakikinig ay kailangan na yan. Gamitin natin ngayon yung ating tainga na marunong makinig, na may pagdinig, dahil hindi naman lahat ng tainga may pagdinig, mga kapatid. Ito yung huling salita ng ating Panginoong si Isa sa aklat ng Mateo. Yung kabuuan ng Mateo, mga kapatid, ito yung huli niyang salita. Ayan. Pag-aralan nyo ng magbuklat ng Biblia ngayon, mga kapatid. Dahil ito yung buo ng bukas ng ating pagbablog. Basahin na natin, Mateo 28:16 hanggang 20. Ito yung dahilan, mga kapatid. Kaya ang pagbablog ay kailangan gawin ng mga tao. Dahil dito. Dahil ito yung nakakarating saan magsulok ng mundo. Basta may cellphone ka. Basahin na natin. Mateo 28:16 tayo magsimula at ito hanggang 20. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus o ni Isa. Isang pangalan ng ating Panginoon ngayon. Noon, kapanahonan niya, nung siya'y sinugo ng Ama dito sa lupa, ang pangalan niya ay Jesus, mga kapatid. Dahil nasa tiyan pa lang siya, pinaglilihi pa lang siya, na siya ay mula sa Espiritu Santo, ang ipinangalan na sa kanya ng anghel, sinabi niya kay ang tawag ng asawa ni Maria, Jose. yun, dahil si Jose nga nag-aalanganin, bakit nagbuntis, hindi pa naman niya ginagalaw yung kanyang magiging asawa, buntis na naglilihi. Yan ay mula sa Espiritu Santo, at ipinangalan ng anghel sa kanya ay Jesus. Yun yung binanggit niya, wala nang idinugtong noon na Kristo. Sa Jesus lang. Kung hindi pa natin alam kung bakit yun ay nadugtungan ng Kristo. Basahin na natin dire-diretso. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus, ang ating Panginoong si Isa. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Unawain yung mabuti, mga kapatid. Dahil dito, dahil dun sa kapamahalaan na ibinigay ng ating Ama sa ating Panginoong si Isa, sa lupa at sa langit,
Dahil daw doon, magsiyaon kayo. Ika niya. Humayo kayo. Lumakad kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ba yun? Pabautismuhan sa pangalan ng Ama. Ano yung pangalan ng Ama, mga kapatid? At ng Anak. Yung pangalan ng Anak. Ano yung pangalan ng Anak? At yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, yun yung mga salita, mga kapatid. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano mga kapatid, yung sanglibutan ay may katapusan. Anong binanggit mo sa ano? Sa 20. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yun yung itinuturo, mga kapatid. Humayo kayo yun na. Magsiyaon kayo. Kanya doon sa 20. Dahil, ay sa 19, dahil dito magsiyaon nga kayo. Diba? Lumakad kayo. Nagawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Diba? Ngayon, mga kapatid, dahil hindi naman dahil sa yung inuutosan ngayon, mga kapatid, na sabi ng ating Ama, ay gawing alagad ang lahat ng bansa, ay nasa linya ng mga dukha. Ngayon, kung maglalakad sila, ay taga Pilipinas. Sa Pilipinas pinanganak. Aba, hindi naman sila nakakalakad sa tubig. Ngayon, sila ay nasa linya ng mga dukha, ang mahirap. Yung mga inuutosan ng ating, yun yung mga mapapala. Sa panahon ngayon, yung mga dukha. Maniwala kayo hindi. Yan ang totoo, mga kapatid. Dahil ang pangako ng ating Panginoong si Isaw Ama, nasa mga dukha, mga kapatid. Yan ay ating ibablog na sunod-sunod. Malalaman ninyo natin. Tandaan nyo mabuti. Ang pangako ng ating Ama nasa mga dukha. Ngayon, dahil nasa mga dukha, ang pangako ng ating Ama, ay dukha rin yung inuutusan na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ngayon, paano magagawa? Ay dukha nga, mga kapatid. Ay kailangan ni lahat ng bansa ay gawing ganun alagad. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Pag sinabing lahat, anong pagkaalam niyo pag sinabing lahat? Lahat ng utos? Mayroon ba tayong pwedeng hindi sundin doon? Pag sinabing lahat ng utos, lahat kailangan gawin. Para siya, sabi niya sa atin, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pag laging nasa atin siya, ay nasa kanya yung buhay, mga kapatid. Siya ang may-ari ng ating buhay. Kung nasaan siya, kung ano yung katayuan niya, ganun din ang mangyayari sa atin. Pag siya ay nasa atin, hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ay nasa kanya yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ligtas tayong palagi pag siya ay nasa atin, mga kapatid. Basta ito yung sinabi niya sa atin, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ngayon, dukha nga, hindi na pwede tayo magsakay ng eroplano, magsakay ng barko dahil wala tayong pera. Ngayon, ito, yung paraan na ginawa ng ating nagkaroon ng social media, nagkaroon ng pagbablog, at dito sinama na tayo, mga kapatid. Kaya ito yung pasimula na naman dito sa pagbablog. At ako yung pinakamababang vlogger, mga kapatid, inaamin ko sa inyo. Dahil grade 4 lang yung mga vlogger dyan baka pinakamababa siguro high school
Kaya nangangailangan tayo dito ng ano, yung mga nakakaalam dito sa cellphone. Pag-upload, hindi ko alam. Pag-i-edit, hindi ko alam. Kaya mapalad yung mga tutulong dito, mga kapatid. Masabi ko sa inyo. Ang tinutulungan natin dito ang ating Panginoong si Isa, hindi ako. Kung sino man sa inyo gusto ng Ama na suguin at tumulong sa gawain ito. Napakapalad yung mga kapatid. Dahil ito na ang huling araw. Huling araw na tayo. Wala na iba pang araw na darating. Ibig sabihin ng isang araw, yan ay 1,000 taon mga kapatid. Dahil ang taning lang ng sanglibutan, 3 araw lang mga kapatid. At ang 3 araw na yun, 3,000 taon lang yun mga kapatid. Tapos na yung 2,000 taon. Ha? Papunta na tayo 3,000, ika-3,000 taon. 2026 na tayo, tapos na yung 2,000. Pangatlo na tayo ngayon. Masakay na tayo pangatlo. Kaya ito yung huling araw, mga kapatid. O di ba ito yung ano, ito yung tinutumbok. Sa pamamagitan ng cellphone, may papakalat natin kung paano ang dapat gawin ng tao. Paano ang dapat na itatawag sa mga tao na sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ang tawag sa mga sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama ay alagad ng Isa o Ama. At marami pa tayong karagdagan na dapat malaman. Napakarami mga kapatid. Kung kinakailangan lang, kung kaya ko lang, kahit 2 beses ako mag-upload sa loob ng isang araw o 12. Kung kaya kong gagawin ko. Sa dami ng kailangan ng malaman mga kapatid. Ito yung tutulong sa atin mula ngayon, bukas, at magpasawalang hanggan mga kapatid. Yung programang ito. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito yung aalalay sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ito yung tunay na daan na matuwid, na hindi ka pwedeng lumigo sa kanan o sa kaliwa. Kung ano yung utos, ika nga dito kanina sa 20 na sinasabi dito, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Dahil yung katapusan nga, kailangan pag tinupad natin yung kanyang mga utos ay ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Diba? Napakaganda ng pangako niya sa atin. Alam naman natin na pagkasama natin siya, hindi ka mapapahamak kailanman. Kagaya ng mga alagad niya ng unang panahon. Ligtas saan man sila pumaroon. Sila ay palaging busog, saan man sila pumaroon. Basta kasama natin ating Panginoong si Isa o Ama at tumutupad tayo ng kanyang buong kautusan. Upang tayo ay maging maganda ang kapalaran mga kapatid, ito yung ating gagawin. Dahil yung kapalaran ng ating tao, ng ating mga kapwa-tao, ang iba sinasabi nila ay hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating bukas. Yung mga aksidente na yan, mga kapatid, hindi natin alam, biglang dumarating sa buhay. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Na bigla na lang dumarating yung aksidente sa buhay ng tao. Diba, mayroon yung kumakain sa tabi ng daan sa loob ng kanilang bahay. Biglang babanggain ng dump truck na may kargang mga bato yung kanilang tindahan, kumakain sila. Diretso sa loob ng bahay, patay ng kikipag kumakain. At itindahan wasak. Yung mga nakita na akong ganun mga kapatid. Yung sinasabi nilang aksidente nga ron. Walang may kamustuhan yan dahil aksidente. Alam niyo mga kapatid, yung aksidente yan nangyayari lang yan sa mga hindi tumutupad sa utos ng mga kapatid. Dahil pag tumutupad ka sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, walang buto na mababali sa'yo.
kahit isang peraso ng buhok mo walang mahuhulog. Yung pangako ng ating Ama. Di malinaw na walang aksidente na lang mangyayari sa'yo. Dahil buto mo walang mababali eh. Yung buhok mo walang mahuhulog, di ba? Yung pangako ang ating Ama sa mga sumusunod. Yun yung sinabihan ng ating Panginoon si isa na magkakaroon ng mabuting kapalaran. Tingnan nyo yung yung mga nakasulat na mga salita sa mga taong mapapalad, mga kapatid. Yung hindi sakop ng mga kapahamakan. Ito yung mga salita, yun yung mga mabuti ang magiging kapalaran, mga kapatid. Dahil gusto nating ipaalam sa lahat na ang aksidente ay meron kanya. Meron niyang iniiwasan, mga kapatid. Hindi lahat ng tao may kakayanang umiwas sa tinatawag na aksidente. Hindi lahat ng tao takot sa aksidente, mga kapatid. Pag sumunod ka sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang aksidente ang matatakot sa iyo. Dito mangyayari yung sinasabi sa banal na kasulatan na binabago kong lahat ng mga bagay. Hindi yung aksidente ang ating katatakutan, kundi yung aksidente ang matatakot sa atin. Dahil mabuti ang kapalaran na naghihintay sa iyo eh. Sino mo yung ating basahin yung aklat ng awit, mga kapatid? Meron tayong ilang babasahin na kapalaran ng mga pinangakuan ng ating Ama, yung mga sumusunod, yung mga mapalad. Ilan itong babasahin natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay 7 tayong babasahin, mga kapatid. Yung magiging mapalad. Ibig kasi sabihin ng mapalad, ano bang ibig, ang alam nyo na ibig sabihin pa ng mapalad, mga kapatid? Nagasat. Maswerte. Ayan. Sa Ilocano, nagasat. Sa sa English, anong tawag nun? Lucky. Lucky. Lucky ba? Maswerte? Lucky. Kaya pala ang number natin ay 7, mga kapatid. Dahil lucky 7 tayo. Diba? 7 yung number natin, mga kapatid. Number 7. Diba, sikat yan, lucky 7. May sardinas pa atang ganyan. Lucky 7. Ay, kundi. Baka. Lucky yun. Maswerte pa. Maswerte. Mapalad. Ito, mga kapatid, basahin natin yung mga yung tinatawag na mapalad. Awit 1:1. Ayan. Ito yung guide sa ating pamumuhay, mga kapatid. Kung paano tayo maging mapalad. Ay, isa na yun, yung dapat natin gawing alagad ng lahat ng bansa. Ayan. Kasama na yun. Ito yung isa. Awit 1:1. Nakuha na natin. Paalala lang po, mga kapatid, sa mga nanonood sa programang ito na kailangan nating mayroon tayong ballpen at papel na pagsusulatan nitong mga talata na ating binabanggit. Aklat ng mga awit 1:1. Basahin na natin. Mapalad ang tao, kita nyo, di ba binabanggit? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ayon. Isa na yon, isang 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 hibla ng pagiging mapalad o isang damit ng pagiging mapalad. Yun ay kasuotan
Yun ay sinusuot ng mga mapalad. Hindi lumalakad sa payo ng masama. Alam niyo, yung payo ng masama ay kan eh. Halimbawa, ginawan ka ng hindi mabuti ng iyong kapwa, pero hindi ka naman namatay, buhay ka pa rin. Tapos, nalaman ng iyong kaibigan, sasabihin ng kaibigan mo sa iyo ay, aba, kung ako sa iyo, ay gagantihan ko yan. Kung anong ginawa nila sa akin, ganun din gagawin ko sa kanila. Baka tuluyan ko pa sila. Yun ay bagay na advice o payo ng masama, mga kapatid. Dahil ang payo ng ating Ama sa atin, sa langit, huwag mong gantihan ng masama ang kasamaan. Diba? Siya nawa. Yung masabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ang tinapay. So, ganun. Ganun yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, mga anak ng Ama. Ganun. Huwag tayong lumakad sa payo ng masama. Dahil sabi ng ating Ama, huwag kang gaganti, ako ang gaganti. Alam niyo yun? Yung mga ganong salita ng ating Panginoon. Siya nawa. Huwag mong gantihan ng masama ang kasamaan. Dahil sa kung anong iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Di ba? Mukhang bibig na ng karamihan. Gawan mo ng mabuti. Gawan ka ng masama. Gawan mo pa rin ng mabuti. Pakita mo pa rin na hindi yun dapat gawin. Yung ginawa sa iyo ay hindi dapat gawin. Ibalik mo ay mabuti. Ayan. Isa yun sa katangian ng mga magiging mapalad, mga kapatid. Ayan. Yun yung sa isang gawain ng mga malilihis sa kapahamakan. Ayan. At yun ay marami. Andun pa sa aklat pa rin ng mga awit 33:12. Aklat ng mga awit 33:12. Dito mayroon tayong kung may mga nakikinig dyan na may nalalaman, kung may itinuro sa kanila na ibang paniniwala. Dahil ito pa kapatid, ito yung tunay na paniniwala at ito ang tunay na kaalaman at turo, mga kapatid. Wala nang iba. Hindi isa lang ito. Kagaya nito mga kapatid, sa aklat ng mga awit 33:12. Ito, kasama na naman ito ng mapapalad. Basahin na natin kung atin ang nakita, natagpuan. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili, saganang kanyang sariling mana. Balikan natin yung una, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ito'y laganap ng ating Panginoon. Alam naman natin na ang kanyang pangalan nung una ay Jesus. Ayaw nilang tawagin na Diyos. Dahil ang pagkatawag nila sa ating Panginoon, na si Jesus ang pangalan niya noon at ngayon ang pangalan niya dito sa amin ay isa, ang tawag nila ay Panginoon lang at hindi Diyos. Ang tawag nila sa ating Panginoon ay tao. May kilala kayong relihiyong ganon? Wala pa. Wala sa nakikinig sa harap ko. Wala kayong kilalang ganon? Diba? Meron po. Dito mga tayo mga kasama natin dito. Sarap kong salita. Kailangan proud tayo. Alam mo yung mga kumagsalita, yung mga proud. At talagang malakas ng salitaan, matibay. Kumbaga sa laban walang takot. Kasi pag tamimi ka magsalita, parang takot ka kung kinakatakot mo. Diba? Kailangan buo ang salita mo. Matibay ka. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Sinong bansa ito? Mga kapatid. Ay yung relihiyon nagsasabi na ang Panginoon natin ay tao, hindi Diyos. Panginoon lang, hindi siya Diyos. Mapalad ba yun? Hindi po.
Ang sinasabi lang na mapalad mga kapatid, ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon mga kapatid. Anong bansa yun? Na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang aming Panginoon dito mga kapatid ay si Isa o Ama. Dahil sinabi niya sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Siya nawa. Diba? Eh, paliwanag natin ang gusto. Ang anak ang kapangyarihan ng ating Ama. Ang Ama ang may-ari ng kapangyarihan. Ang kanyang anak ang karunungan at ang kapangyarihan ng Ama. Hindi niyo pa maunawaan. Dahil ang kapangyarihan niya ang utusan niya. Utusan niya, inuutusan niya yung kapangyarihan niya. At yung kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Yun yung kanyang panganay na anak. Kaya nga bago nilikha ang sanglibutan siya muna Dahil siya ang lumikha, yung kapangyarihan, yung panganay na anak ng ating Ama. Diba? Nakasulat yan, nandiyan sa Juan. Pero lalayo tayo mga kapatid sa ating topic ngayon. Ang topic natin yung pagiging mapalad. Mapalad. Ito, tandaan niyo mabuti. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, anong bansa ninyo? Ano ang bansa natin? Pilipinas. Ayun. Ngayon, sino ang ating Diyos? Ang Panginoong si Isa o Ama. Ayun yung ating Diyos. Mga kapatid ng ating Panginoon. Maliit na bansa tayo. Pero kailangan ganito ang gawin natin mga kapatid para ang ating bansang Pilipinas ay maging mapalad. Gawin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Para maging mapalad ang ating bansa, gawin natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na ituring nating Diyos ang ating Panginoon. Bukan nyo mga kapatid. Yan, isa yan. Napakagandang ang kapalaran na naghihintay sa atin. Dahil panahon ngayon ng gira, mga kapatid. May mga nagsasabi, mga analyze ba tawag doon? Mga nag-a-analyze sa nangyayari ngayon na yung gira ngayon ay non-stop. Alam niyo, ibig sabihin ng non-stop. Kasi bahagya ko lang nauunawa yung non-stop. Parang ano yan, tuloy-tuloy. Tama ba? Tama ba ako? Siya nawa. Tuloy-tuloy yan. Parang ininahalimbawa ko doon sa mga kantang napapakinggan ko, mga tugtugin na pag sinabing non-stop, talagang walang patid hanggang sa kung ilang minutos yan na nakatala doon sa ano niya, title niya, 60 minutes o 30 minutes, mayroon pa mga 3 hours nakanta, gano'n, non-stop 3 hours. Ano? May nag-report tayo mga kapatid, meron tayong pailan-ilan din na nauunawa ang English. Hindi naman tayo, nag-ano din tayo, nagtatanong-tanong din tayo at sinusuri natin kung ano yung mga bagay na makakapagpadagdag pa rin sa ating nalaman. At tinituloy-tuloy natin ginagawa. Kaalaman at pangunawa. Kailangan natin gamitin mga kapatid. Hindi puro kaalaman na lang. Unawain din natin ang ating kapwa. Kung ano sila. At ano ang dapat nating maibahagi sa kanila. Ayan. Meron pa mga kapatid. Nanpo sa Mateo 23:39. Yan yung mga ano ng makapalad. Ito yung unang vlog natin mga kapatid. Nuulit ko, hindi ako magbablog ng paminu-minuto lang. Ano to? Ay segundo lang. Siguro pinakamababa ko rito mga 20 minutes. Abot tayo ng oras. Abot tayo karamihan isang oras. Ano natin dito. At tayo mga kapatid, hindi tayo naghahangad ng ano. Hindi tayo naghahangad ng anong tawag doon? Earnings. Like ba tawag doon? Ayan, ang hinahangad lang natin dito, share. Ayan. Share lang ang gusto natin dito mangyari. I-share natin dahil ang utos gawing alagad lahat ng bansa.
para magawa ang alagad ng lahat ng bata, i-share natin yung salitang yun mga kapatid. Lahat natin kilala, i-share natin ito. Nasa inyo na yan, hindi ko kayo inuobliga na mag-like o kung ano-ano. Basta yung share ang pinakamahalaga dito. I-share lang natin. Kaya wala tayong hinahangad na kung ano-ano dito sa mundo. Yung bigyan lang tayo ng Ama ng kailangan sa araw-araw. Tapos manatili tayong malakas, healthy, para patuloy na matupad ang buong kautusan. Ayos na yan, mga kapatid. Wala kang hahanapin ba doon? Bigyan tayo ng kailangan sa araw-araw. Mga pagkain ganun. Para manatiling malakas, masigla, para patuloy natin matupad ang buong kautusan, mga kapatid. Ganun lang kasimple ang buhay, mga kapatid. Para marating natin ang pangako ng ating Panginoon sa isaw, ano? Yung lupa na binubukalan ng gatas at pulot na itinago ng Ama sa ating mga ninuno dahil sa pagsuway. Ganun lang ang ating hangad ngayon, mga kapatid. Bahala na kayo ng mga nanonood dito. Kung ano pa yung mga gusto nyo idagdag ng ayon sa inyong kalooban. Dahil mayroong mga nagbabalag dyan, mga kapatid. Bago natin simulan yung ating vlog ngayon, ay kailangan nyo munang mag-like, anong tawag ka doon, mga Comment. Comment po. comment, mag-heart, na marami silang binabanggit sa atin dito, mga kapatid. Isa lang. Ano yung binanggit ko kanina? Share. Share lang, mga kapatid. Share. Dahil talagang ganun yung mga kapatid. Ha? Kailangan share lang. Ano man, pagkain man, gawain man yan, share talagang kailangan. Iniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ibig sabihin kasi ng share, dama yan. Ha? Tama ba ang pagkabanggit ko? Sinawa. Pag share, dama yan eh. Tulungan, mga kapatid. Yan ang kailangan sa gawaing mabuti at ikabubuti. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Yun yung babasahin natin, yung nabasa na ba? Hindi pa po. Anong pan yun? Matthew Mateo 23:39. 23, 29, 39. 39. Ito pa, mga kapatid. Matthew. Kasama ito sa mga mapapalad. Lista nyo. Para alam nyo din naman kung nasaan ang kaligtasan at kung sino ang hindi tinatalaban o kung sino ang kinakatakutan ng disgrasya, mga kapatid. Pag mapalad ka, ibig sabihin walang disgrasya. Mapalad ka. Diba? Ibig sabihin maswerte ka. Sabi nga na, lucky. Ayan yun. Kaya ako nga dapat, kung ginagamit ng Ama, dapat pakinggan dahil lucky. Diba? Lucky 7. Niniwala ba kayo na ako'y 7? Lucky 7? Sinawa. Dahil ako'y pinanganak, mga kapatid, ay buwan ng Mayo, sabihin ko na sa inyo, totoo, buwan ng Mayo at unang Sabado. At araw, nga yan ang Sabat. Sabat. Ayan, tingnan nyo yung Sabado, mga kapatid, ikapitong araw yan. Ikapitong araw ako pinanganak. Pizza 4. Ayan. May 4, 1968. Ayan. Hanapin ninyo, tingnan nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Ako po ay pinanganak May 4, 1968. Ikapitong araw ako pinanganak. Kaya yung araw na yun ay kapito, 7. Lucky 7 tayo, mga kapatid. At ang pizza doon ay 4. Yung 4 kasi, mga kapatid, meaningful yun. Dahil sa loob ng isang buwan, 4 lang ang nananatiling Sabado. Yun ang kapanganakan ng inyong maliit na kapatid. May 4, 1968.
basahin na natin yung ano, yung Matthew 23:39 na mga kasama at kailangan ito ay nasa kabuuan ng mga mapapalad mga kapatid. Ganito, nandun sa kanila, itong mga ganitong katangian mga kapatid. Basahin natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, yan, sabi ng ating Panginoon na si Isa. Buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita. Hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Ayun. Pag pumaparito ka, nandito ka, lumabas ka dito sa lupa mga kapatid, at alam mo yung pangalan ng Panginoon, isa ka sa mapalad. Alam mo yung pangalan ng Panginoon mga kapatid, dahil siya may bagong pangalan. Ang bagong pangalan niya mga kapatid, nakasulat doon sa ano, kasi may bagong pangalan. Andun sa Apokalipsis, sino nakakatanda nun? 3:12. Ayun. Doon nakasulat, doon yung mababasa ng ating Panginoon, ay may bagong pangalan. At yun ay nasa kanyang mga lingkod. Mga kapatid. Yun yung mga patunay. Kaya mapalad. Hanggang sa ulitin natin, sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita. Hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pag nabanggit mo na ito, mga kapatid, at nasa inyo na rin yung pangalan ng ating Panginoon, yun lang yung makakakita sa ating Panginoon, mga kapatid, ng mukha, harapan. Yun yung kanyang pangako. Pag mapalad ka, inuulit ko, maswerte ka. Andun ka sa Santiago 1:12. O mga kapatid, anong oras na tayo? 57 minutes. Pwede pa. 29. Pwede pa mga kapatid. Santiago 1:12. Ayan. Kaya mag-alala mga kapatid, hindi lahat na ibablog ko ay patungkol sa utos ng Ama. Merong ilan na ano, yung mga ibablog tayo. Patungkol naman sa palibot ng ating bansa, mga kapatid. O mga katayuan ng ating mga kapatid dito sa ating bansa. Yung binanggit natin kanina, Santiago 1:12. Yan. Ito pa yung isa ng mga katangian ng mga mapalad, mga kapatid. Kailangan, inuulit ko sa inyo, ang lahat ng ito, ng pagiging mapalad ay naiipon sa isang tao, mga kapatid. Ang lahat ng ating mga nabanggit. Kasi sabi ko, kailangan may listahan tayo para malaman natin kung ano pa, at kung ilan yung katangian na sulit na mapalad, mga kapatid. Santiago 1:12, barahin na natin. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. May nangyari na ba sa inyo ang tukso? Kailangan pagtiisan mo yan, para maging mapalad ka. Sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya tatanggap ng putong ng buhay, corona ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Alam mo, itong panahon natin nga mga kapatid, naku, ang tukso, grabe. Diba? Kailangan pagtiisan natin yun, huwag natin papatulan, huwag natin sundin yung kanta na sinasabing labanan natin ang tukso. Huwag ganun. Mali yun, yung sinasabing labanan natin ang tukso. Sino bang kumanta nun, mga kapatid? Parang ano yun eh. J-Brothers po tayo. J-Brothers, labanan natin ang tukso. Ganun yun eh. Hindi pwede yung lalabanan. Ibig sabihin kasi pag linabanan mo, pag lumapit sa iyo ang tukso, ayan yung tukso. Yumakap sa iyo. Ay pag ginakap ka, anong gagawin mo?
yayakap ka rin. Ganun ba? Yun yung paglaban eh. Pag hinalikan ka, halikan mo rin. Di ba? Pag sinuntok, suntukin mo rin. Ganun. Di ba ganun yung parang ng paglaban? At pag hinubadan ka, hubadan mo rin. Ganun. Di ba? Ganun yung paglaban. Huwag ganun mga kapatid. Ang utos sa atin, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Ibig sabihin nagtitiis, huwag mo papatulan. Diba? Sapagkat yun ay pagsubok lamang. Sapagkat sa pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Yan. Yung korona ng buhay, mga kapatid, pag hindi mo yung pinatulan, kailangan pagtiisan mo, iwasan mo, lihisan mo, pangaralan mo. Mas maganda. Hindi mo ba nalalaman na ginagawa mo ngayon ay isang kasalanan at labag sa utos ng Ama? May asawa na ako. Ay, kahit ikaw ay binata o ikaw ay dalaga, kung ikaw ba yan, babae o lalaki na sinusunod, pangaralan mo. So, baka sakaling makaisip din gumawa ng mabuti na kagaya natin. Diba? Ayun, ang dapat natin gawin. Para tayo ay maging mapalang. Maging matiisin tayo sa teksto. Upang tanggapin natin yung putong ng buhay na ipinangako natin Panginoong si Isa sa lahat ng mga nagsisibig sa Kanya. Siya nawa. Ito pa mga kapatid, mayroon pa tayong tatlong babasahin. Isaiah 56:2. Yan, atras tayo. Isaiah 56:2. Isaiah 56:2. Basahin natin. Nakipagkabulan mo naman yung oras sa atin mga kapatid. Ito pa. Nakuha nyo na? Siya nawa. Ito pa, mga kapatid, ilan na? Kailangan natin ipunin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ito mga kapatid. Pag nagawa nyo ito, sabi ko sa inyo, mapalad kayo. Dahil binibilang kung ilan yung mapalad. At marami pang iba mga kapatid. Ito lang, kumpleto na. At kung kayo hindi magsasawa sa pakikinig ng maliit na vlog na ito, ng inyong maliit na kapatid, ay marami pa, napakarami pang kadagdagan ng pagiging mapalad mga kapatid. Ito pa lang yung simula. Basahin na natin yung Isaiah 56:2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang mga anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Isipin yung mabuti ito. Diba? Haba nung salaysay, mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng Sabat. Ito ngayon, mga kapatid, nangingilin kami ngayon ng Sabat. Ito yung unang Sabat sa buwan ng Marso. Unang Sabado. Kaya kasama ito sa mapalad, mga kapatid. Ito yung katangian ng mapalad. Upang huwag lapastanganin na nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasama. Alam niyo yung Sabat, yung pagsamba. Yung kasing Sabat, ng pangingili ng Sabat, yung Biyernes pa lang, dahil kinabukasan ay Sabado, Sabat, Biyernes ng hapon, magluluto ka ng kakainin mo, sa kinabukasan na Sabat, buong maghapon na yun, Biyernes lulutuin mo. Dahil bawal ang magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat, yung pangingilit. Yan ay ginaganap lang namin mga kapatid sa unang Sabat. Dahil sa unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan mga kapatid. Yun yung pangingilit. Yan ay isang katangian ng mapalad mga kapatid. Kailangan nasa iyo din yan. O, ikailan na yon mga kapatid. Dahil yan ay paglapastangan. Pag hindi mo yung ginawa, yan ay paglapastangan mga kapatid.
Alam niyo ibig sabihin lapastangan? Anong ibang salita pa ng lapastangan? Nagsuwain po yun. Di ba? Pwede ba natin idamay doon yung salitang bastos? Siya nawa. Yung pangbabastos, yung lapastangan mga kapatid. Dahil utos yun eh. Pangilin niyo ang araw ng sana. Yun ang ating Panginoong si Isaw amang ating linalapastangan sa ganung gawain. Pag hindi natin ginawa, para huwag lapastanganin. Yan, malinaw naman ang basa natin dito. Para maging mapalad tayo. Yan, pang ilan na? Lima. Ha? Kalima po yun. Kanun na? Paanin pa lang. Okay, yung ikapito mga kapatid, yung Apokalipsis 1:3. Ikapito mga kapatid, Apokalipsis 1:3. O sa cellphone, ito ating mababasa, o yung mga nanonood dyan na wala pang Biblia, mahalaga yan mga kapatid. Kung may cellphone ka, kailangan may Biblia sa cellphone mo. Para malaman mo ito mga kapatid. Maghanap pa kayo ng kung saan kayo makakapag-download ng Biblia. Ang tatak mga kapatid na Biblia dapat nating i-download sa ating cellphone na ito. Yan. Ang Biblia. Dahil maraming maraming uri ito ng Biblia na saan sinalin. Mayroong magandang balita, Biblia, mayroong King James. Pero siya rin ang laman nun mga kapatid. Ganun din. Mayroon lang mga pagkakaiba, maliliit na bagay na pagkakaiba sa mga salita mga kapatid. At yung iba, walang footnote mga kapatid, kagaya nito. Babasahin natin yan, o isum nyo yun yung mga cellphone, kung makikita. Mababasa natin itong mga salitang ito. At yan ay may mga maliliit na litera na tinatawag na footnote. At yan ay nandito sa ulo. Yan, mababasa natin. Yun yung mga kaugnay ng mga binabanggit ng may footnote. Yun yung mga karagdagan. Kung saan nakalagay. Kaya, yung iba kasi mga kapatid na Biblia, wala nang footnote yan. May Tagalog Bible din. Walang footnote. Dahil meron ako na-download na gano'n. Ano na, yung Apokalipsis ba? 1:3. Ayan, bilang pang-pito, mga kapatid. Pang-pito, nakatangian ng mga mapapalad. Sahin na natin, Apokalipsis. Sa cellphone, ang nakalagay sa Apokalipsis ay Pahayag. pahayag. Pahayag mga kapatid. Kung sa cellphone natin ito titingnan. Apokalipsis sa Bible. 1:3. Basahin natin. Mapalad. Ito na naman yung binanggit. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon, na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Anuaan nyo mga kapatid, yung isang katangiang ito, ha? Mapalad ang bumabasa, kaya nga bago natin banggitin ito, kailangan may na-download tayong Bible dahil mapalad kapag ikaw ay nagbabasa dito sa Bible na ito. At ang nakikinig. Kung ikaw ay di marunong magbasa, makinig ka dun sa bumabasa, mga kapatid, ng mga salita ng hula. At tumutupad ang mahalaga, mga kapatid, ng mga bagay na nangasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Ayan. May isa pa, mga kapatid. Nakatangian ng mapalad. Andun sa Apokalipsis o Pahayag 22:7. Tingnan nga natin. Apokalipsis 22:7. Nandun na tayo sa bilang panghuli. Ito mga kapatid, hindi natin matapos ay yung oras na andyan na. Baka dudugtong na naman natin ito sa susunod. May babasahin pa tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. May tatlo pa. Na marami pang. Kaya yung binasa natin, idalawa lang eh. May tatlo pa, mga kapatid. Dalawang ano pa lang yung ito. Bilang panghuli,
ito sa pangalawang linya ng ating mensahe na tinanggap sa atin na ito. Yung unang vlog natin mga kapatid, tandaan natin mabuti. Ito sa vlog na ito, nabanggit ko sa inyo kung kailan ako pinanganak. Hindi ko palang nababanggit sa inyo ngayon, ay yung ano, kung taga saan ako. Taga rito ako ngayon mga kapatid, kasalukuyan. Asingabia. Zone 7, Asingabia, Baggaw, Cagayan mga kapatid. Dito tayo nakatira. Dahil dito, bawal sa amin yung magsinungaling mga kapatid. Dapat ang babanggitin natin dito sa vlog na ito, pawang katotohanan lamang. Hindi tayo pwedeng magtago. At walang dapat itago mga kapatid. Lahat kailangan ihayag ng mga gawaing ikabubuti. Mabuti at ikabubuti. Dapat at nararapat. Ayan ang tinutumbok ng programang ito mga kapatid. Itong vlog ko ito. Marami kayong malalaman dito na mabuti at ikabubuti mga kapatid. Dahil lahat naman ng ano, halos lahat na ng mga hindi mabuti ay naranasan ko mga kapatid. Kaya gusto ko ipaalam sa lahat kung ano yung mga bagay na mabuti at ikabubuti ng lahat. Dahil dito usok dito sa sanglibutan. Yung ano, yung paraan na hindi tama, hindi mabuti. At yan ay ating pakikita sa lahat na hindi dapat tularan. Ang mga dapat lang tularan at gawin ng ating ipaalam sa lahat. Kaya ito bilang panghuli mga kapatid, Apocalypse 22, 7, bilang panghuli dito sa ating unang vlog. Na siyang karagdagan ng mga taong mapapalad. Sa Ilocano, nagasat. Sa English, maswerte. Swerte ba yun? English? Anong kwan yun? Lucky po sa English. Ano ibig sabihin ng swerte? Anong salita yun? Ay, kwan po, Kastila. Parang Kastila. Ay, yung Kastila pala yun mga kapatid. Pasensya na kayo. Swerte, Kastila pala yun. Dahil sa Tagalog, mapalad eh. Sa Ilocano, nagasat. Sa English pala, lucky. Kaya, tandaan nyo mga kapatid, ang numero ng inyong kapatid na salita sa inyong harapan ay 7. Dahil lahat ng pumapasok dito sa kawan na ito ng ating Panginoong si Isa ay nalalagyan ng number mga kapatid. May numero ang bawat pumapasok dito. Dahil bilang lang. Kailangan mabilang. Dahil may hangganan mga kapatid. Ang bilang ng kawan na ito mga kapatid. Pag dumating na dun sa eksaktong bilang, ayan na, matatapos na ang sanglibutan. Dahil ang sanglibutan mga kapatid, babaguhin yan. Pag umabot na tayo sa eksaktong bilang ng pinahahanap sa atin ng ating Ama sa Langit, na kailangan malagyan ng bilang at tatak ng pangalan ng ating Panginoon sa noo. Ayun na yung katapusan ng sanglibutan. Kaya pinagbabawal sa amin makipagkaibigan sa sanglibutan mga kapatid. Dahil ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakipag-away sa ating Ama sa Langit. Ang dapat lang natin gawin sa sanglibutan, pangaralan, ipakita kung ano ang dapat gawin, kung ano pinag-uutos ng Ama, at huwag sa kanilang makidamay, sa kanilang mga ginagawa. Tungkulin ng mga kawan ng ating Panginoong si Isawa Ama ay gawing alagan ang lahat ng mga bansa, mga kapatid. Kaya kailangan bawat isa, kailangan magpuma. Tandaan natin mabuti yan, mga kapatid. Ito yung panghuli, 22:7, na kailangan katamihan na naman natin. Tayo na mga mapalad. Pang-8, nakatangian ng mapalad o maswerte, mga kapatid. Basahin na natin.
Apocalypse 22:7. At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nawa. Ayan mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ka ng kabuuan ng magiging mabuti o mapalad na tao, kailangan tumupad ka sa mga salita ng hula ng aklat na ito mga kapatid. Dahil yan ang nakasulat. Yan, hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid. Dahil yung oras, umabot na tayo na isang oras na. Siya nawa. Siya na 1 hour 15 minutes and 53. Yan. Yan yung lahat mga kapatid. Nasabi ko naman na sa inyo kung ano yung saan ako naroon, kung ilang taon na ako, dahil kung kapanganakan ko at buwan at araw, eh nasabi ko na sa inyo, bala na kayo magkwenta kung ilang taon na ako mga kapatid. Malalaman niyo yan sa pamamagitan ng sinabi ko sa inyo kung anong buwan at taon ako pinanganak. At ang tunay kong pangalan mga kapatid, nakarehistro, Lauro. Yan. Ang pinangalan sa akin ng magulang ko. Ako pangalan. Apelyido ng family na mga kapatid, Bitana. Yan, hanggang dito muna mga kapatid. Ang unang vlog ng inyong kapatid sa ikabubuti. Sa lahat ng mga nakinig at patuloy na sumusubaybay sa maliit na programang ito, ang ating Panginoong si Isaw Ama, na ang inyong kapatid ang pinapamahala ng ating Panginoong si Isaw Ama sa programang ito. Saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Panoorin nyo pa mga kapatid at pakinggan ang patutuo dahil yan ay kailangan.